May mga boksingerong hinahangaan at nakikilalang bigla dahil sa lakas at talentong ipinakikita sa ibabaw ng lona. At may mga taong ipinanganak at nakatadhana na mismo sa sports na boxing. Ito yung mga boksingerong tumatalo ng mga hari sa kanilang dibisyon. Sinasabing talo sa kartada at lakas, pero pagdating sa laban, lumalabas ang totoong talento. Mga tunay na mandirigma na kahit ilang beses bumagsak, ay pilit pa din tumatayo dahil bitbit ang puso ng isang mandirigmang Pilipino. Mga boksingerong nagbigay karangalan sa bansang Pilipinas. Ilan na dito, si Donnie Ahas Nietes, Nonito the Filipino Flash Donaire, Janriel Cuadro Alas Casimero, at ang nag-iisang pambansang kamao, Manny Pacman Pacquiao. Atin pong isa-isahin ang 10 bansang dinayo ni Cuadro Alas, Janriel Casimero. Bansang Nicaragua, noong December 2009, ang unang bansang dinayo ni Casimero para sa bakanting WBO Interim Light Flyweight title kontra sa boksingerong si Cesar Canchilla. Sa laban nga na ito ay maganda ang ipinakita ni Cuadro Alas, kung saan pinabagsak niya ng 3 beses ang kanyang kalaban. Nagtapos ang sagupaang ito sa ika-11 round ng laban, kung saan inihinto na ng referee ang laban. Mexico, ang pangalawang bansang dinayo ni Casimero para idepensa ang hawak na titulo sa isang Mexican warrior na si Ramon Garcia Hirales. At sa labang ito ay impresibo ang ipinakitang laban ni Cuadro Alas, pero sa late rounds ay unti-unti nga pong humina ang stamina nito, bagay na sinamantala ng kalaban. Nagtapos ang laban na humantong sa kamay ng mga hurado, at ang resulta, mapait at malungkot na pagkatalo. Makalipas nga lang po ang 8 buwan, bagamat kakagaling lang sa pagkatalo ang ating pambato, ay nabigyan pa din ito ng pagkakataong lumaban. Ito ang unang world title fight ni Cuadro Alas kontra sa IBF World Champion na si Moruti Imtalani. Sa mga hindi po nakakaalam mga idol, si Imtalani nga po ay ang boksingerong tinalo noon ni The Filipino Flash, Nonito Donaire. Ang laban na ito ay naganap noong March 2011 sa bansang Africa, ang ikatlong bansang dinayo ni Janriel Casimero. Sa sagupaang ito ay nangayaw nga po ang ating pambato sa ika-5 round ng kanilang bakbakan. Ang dahilan nga po mga idol ng pagsuko ni Casimero ay ang nagkaroon nga daw po ito ng injury sa kanyang siko. At maliban dyan mga idol ay kinapos na din ito sa hangin. Dulot nga po ng hindi maayos na pag-iensayo dahil 3 linggo nga lang po ang naging preparasyon nito para sa laban. 2 sunod mang natalo ang ating kababayan, binigyan pa din ito ng pagkakataong lumabang muli sa Argentinian boxer na si Luis Alberto Lasarte. Naganap ang kanilang sagupaan noong February 2012 sa Buenos Aires, Argentina, ang pang-4 na bansang dinayo ni Cuadro Alas. Ang laban ay para sa IBF Interim Junior Flyweight title. Ang sagupaang ito ay naging makasaysayan at isa sa itinuturing na malaking riot na naganap at hindi malilimutan sa mundo ng boxing. Naging madumi ang bakbakang ito dahil sa mga pandarayang ginagawa ni Lasarte. Pero ganun pa man, nanalo si Casimero sa pang-10 round ng laban, kung saan winasak at binugbog talaga ng ating kababayan ang Argentinian fighter, kung saan pumagitna na ang referee at inihinto na ang laban. Kasabay niyan mga idol ay dito na nga nagsimulang magkagulo at sinugod ang kampo ni Casimero ng mga taga-suporta ni Lasarte. Matapos nga pong manalo ni Casimero at makuha ang IBF Interim Junior Flyweight title, ay kalaunan ay binigay na din po sa kanya ang regular na IBF Junior Flyweight title. Matapos nga po na hindi masunod ang mandato ng IBF ng dating world champion na si Ulysses Solis. Makalipas nga lang po ang mahigit 1 taon, sa ikalawang pagkakataon ay ididepensa nga po ni Cuadro Alas ang hawak nitong titulo sa isang Panamanian boxer na si Luis Alberto Rios, at sa pang-5 pagkakataon ay muli itong dadayo sa baluarte ng kalaban sa bansang Panama. Dito ay na-retain ni Cuadro Alas
ang kanyang hawak na titulo via unanimous decision. June 2015, nang tangkaing agawin ni Cuadro Alas ang titulo ng isa sa pinakamaduming lumaban na boksingero, ang kampiyon noon sa IBF Flyweight Division na si Amnat Ruenrong. Ito ay ginanap sa baluarte ng kampiyon sa bansang Thailand, ang pang-anim na bansang dinayo ni Cuadro Alas. At sa bakbakang nga pong ito, ang inaasahang boxing fight ay tila wrestling match ang nangyari. Dahil nga po sa mga panggugulang na ginagawa ng kampiyon sa ating pambato, idagdag mo pa ang bias na referee. Ito ay umabot hanggang sa mga kamay ng mga hurado at itinanghal na panalo ang defending champion. Makalipas nga po ang kulang-kulang isang taon, ay nabigyan muli ng pagkakataon na maglaban si Casimero at Amnat Ruenrong upang tangkain muli na agawin ang titulong hawak nito at makaganti sa madayang kampiyon na boksingero sa pangalawang pagkakataon. Ito ay naganap na sa Beijing, China noong May 2016, ang ikapitong bansa na dinayo ng ating pambato. Sa laban na ito mga idol, ay hindi na nga po umubra ang mala wrestling na galawan ng kampiyon dahil ito ay pinag-aralan upang makuha na ni Cuadro Alas ang inaasam-asam na titulo. Sa pang-apat na round nga po mga idol, napabagsak nga po ni Casimero ang kampiyon gamit ang solid counter left hook na tumama sa nguya-nguyaan ng kampiyon. Pero nakabangon pa naman si Amnat mga idol. Pero hindi na nga po ito binigyan pa ng pagkakataon ni Cuadro Alas. Gulpi di alimpungatan nga po ang ibinigay dito ni Casimero at isang solidong body shot dahilan ng muling pagbagsak nito at hindi na nga po kinayang ipagpatuloy pa ang laban. Itinanghal na panalo via 4th round knockout at nakuha ng ating kababayan ang IBF Flyweight World Title, ang ikalawang titulo sa dalawang magkaibang dibisyon. Makalipas nga lang po ang 4 na buwan, ay muling umakyat sa ibabaw ng lona si Cuadro Alas para idepensa ang kanyang hawak na titulo sa unang pagkakataon. Kontra nga po sa hambog na undefeated at bagitong Briton na si Charlie Edwards. Ang bardago lang ito mga idol ay naganap sa London, United Kingdom, ang pang-8 bansang dinayo ng angas ng Pinas. At sa laban nga na ito ay kinawawa nga po ng husto ni Casimero, ang undefeated fighter ng United Kingdom. Binugbog, ginulpi at minantsahan ng malinis na kartada ni Charlie Edwards sa sarili nitong baluarte. At sa pang-10 round nga po ng laban, kumonekta na nga ang isang solidong counter left hook na tumama sa nguya-nguyaan ng bagitong Briton. At sa pagbangon nga po nito, ay nakabang na nga po ang mabangis na leon upang lapain at tapusin na ang laban. Sa sumunod na taon naman mga idol, ay ibinakante na nga ni Casimero ang hawak nitong titulo upang umakyat na ng timbang at bulabogin na ang bantamweight division, kung saan ay nagkaroon siya ng 4 na laban at ang isa nga po sa 4 na laban ni Cuadro Alas ay nakuha nito ang pang-4 nitong talo mula sa kababayan din nating si Jonas Sultan. At sa pagkabigo nga pong iyon, ay tila nagising ang pinakamaangas na bersyon ng isang Cuadro Alas. Ginawa niyang motibasyon ng kabiguang iyon upang maging mas malakas na kampiyon. Kaya naman, siyam na magkakasunod na panalo ang naitala ni Casimero. At ang 7 nga po dito ay pinahalik niya sa lona. Kasama na dyan, nang agawin ni Cuadro Alas ang WBO belt sa dating kampiyon na nooy nagahari at kinatatakutan sa bantamweight division na si Zolani Etits. Kung ating babalikan ang nakaraan mga idol, halos mahigit 2 dekada na ang nakakalipas. Nang unang tumapak sa bansang Amerika, ang ating pambansang kamao, Manny Pacquiao, kung saan nabigyan nito ng pagkakataon upang agawin ng korona sa tinaguriang Hans of Stone ng South Africa na si Lelo Ledwaba, isa sa kinikilala na pinakamahusay at kinatatakutan noon sa Super Bantamweight Division noong mga panahon na iyon. Sa katunayan mga idol,
ay ito na ang ika-6 na matagumpay na pagdepensa sa kanyang IBF Super Bantamweight title bago nito makalaban ng ating pambansang kamao, Manny Pacquiao. Ganun pa man, sa kanilang laban ay nanaig pa din ang ating kababayan sa kanyang unang laban sa Amerika. At dito nga po mga idol, unang nakilala at pumutok ng husto sa buong mundo ang pangalang Manny Pacquiao. Nang durugin niya ang tinaguriang hand soup stone ng bansang Afrika na si Lelo Ledwaba sa loob lamang ng 6 na rounds. Pacquiao landing Swaba, but here comes Pacquiao again. It's not going to develop like this. You talk about getting old in a hurry. Chanolo Ledwaba looks like an old 29, and this guy just hits so hard, and Ledwaba is totally on the defensive. Yeah, and Joe Cortez has seen enough. That's a TKO victory for the very impressive Manny Pacquiao. Ledwaba thought he was... Samantala, pumunta naman tayo sa kasalukuyan. 21 taon na ang nakakalipas mula nang talunin ni Manny Pacquiao ang South African champion na si Lelo Ledwaba. Taong 2019 ay isa na namang South African fighter ang napalaban sa isang mandirigmang Pinoy para naman sa WBO World Bantamweight Championship, at ito nga po ang sagupaan sa pagitan ni Zolani The Lastborn Tete at ng kababayan natin si Janriel Cuadro Alas Casimero. Katulad sa naganap sa laban ni Manny Pacquiao versus Lelo Ledwaba, kampiyon ulit ang South African fighter at Pinoy ang challenger. Ngunit sa hindi inaasahan mga idol, nangyari na naman ang kinatatakutang ayaw mangyari ng mga Aprikano. Ito nga po ay ang muli na namang maulit ang paghalik sa lona ng kanilang kababayan sa kamay na mandirigmang Pinoy. Dahil sa loob nga lang po ng 3 round mga idol, ay tinapos ng ating kababayan na si Janriel Cuadro Alas Casimero ang South African WBO World Bantamweight Champion na si Zolani Tete. At the weigh-in. Finish him! Oh, Casimero got him! He's got him with a bot now. He's given him. He's got him with a body shot. On the chin it was. It was a short right hook to the chin. Southpaw. Right on the temple. Right on the temple. Right, short little right hook right on the temple. And he does it again, doubles it up again, but the first one did all the damage. He jumps in with a body shot, which initially I thought was what had done it, and then he lands with 2 right hands to... And he's in trouble. It's all over the place. He's in real trouble. Tete's in a lot of trouble, and the referee wants to look at him. He's allowing it to continue, but can Casimero take him out here? It happened so quickly, and he's still got a long way to go in this round. There's 1 minute 20 seconds, and Tete still looks unsteady. He's got to buy some time here and make Casimero miss. Casimero needs to pick his punches, and he can't find the clean shot, and he falls down. Tete, I don't think there was a punch which put him down. He just collapsed to the canvas. He's not recovered from the first shot. He's not recovered from the first knockdown, I'm sure of it. Referee asking, is he okay? Casimero wants to finish it right here, right now, and finish it he has. The title changes hands in sensational fashion. Zolani Tete stopped by Janriel Casimero of the Philippines, and the big South African favourite suffers a defeat which was... And new WBO Bantamweight Champion of the World, Janriel Cuadro Alas Casimero. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana mga idol, dahil para po sa mga hindi nakakaalam, itong si Zolani Tete pala ay naging estudyante noon ng dating tinalo ni Manny Pacquiao na si Lelo Ledwaba. Tama po kayo nang narinig mga idol, yung unang boxer na giniba ni Manny Pacquiao sa bansang Amerika ay siyang gumabay pala noon kay Zolani Tete para maging isang kampiyon. Kung mapapansin nyo mga idol, ay halos magkahawig talaga ang sinapit ni Lelo Ledwaba at Zolani Tete, parehong humalik sa lona ng makaharap ang dalawa nating pambato sa palakasan. At noong September 2020, ay idinipensa ni Casimero ang WBO Bantamweight title sa isang dating Olympian at undefeated pa na si Duke Maika. Ang sagupang ito mga idol ay naganap sa Estados Unidos, sa bansang Amerika, ang pangsyam na dinayo ng angas ng Pinas Cuadro Alas
Janriel Casimero. Naging makapigil hininga ang bakbakang ito kung saan walang takot nakipagpalitan at nakipagsabayan ng suntok si Duke Maika kay Casimero. Pero nanaig pa din ang tibay at malabakal na panga ng angas ng Pinas. Kinawawa at ginawang punching bag ang undefeated na si Duke Maika sa pangatlong round ng kanilang bakbakan, dahilan para itigil na ng referee ang laban. December 2022, ang kontrobersyal na laban ni Cuadro Alas sa bansang South Korea, ang pang-10 bansang dinayo ng ating kababayan. Kontra sa Hapon na si Ryo Akaho. Dahil na-miss at sabik sa pagbabalik si Casimero sa ibabaw ng lona, dahil 16 na buwan na walang laban. Solid nga po ang ipinakita dito ni Cuadro Alas. Kung atin pong babalikan ang kanilang laban, ay unang round pa nga lang po, ay nagmukbang na agad ng solidong suntok si Ryo Akaho. Bagamat napabagsak nito si Casimero sa pangalawang round ng laban, ay bugbog sarado at kumonekta ang mga solidong patama ni Cuadro Alas. Dahil dyan mga idol, ay lumabas nga po ang isa pa nitong talento, ang napakagaling sa pag-arte. Dahilan daw ng suntok sa batok na ginawa ni Casimero. Pero kung inyo pong mapapansin mga idol, ay daplis lamang ang suntok na sinasabi nito. Dahil dyan mga idol, ay inihinto at nauwi sa no contest ang laban. Pero agad naman itong binawi matapos imbestigahan ng Korean Boxing Committee at ibinigay ang pagkapanalo kay Casimero via second round knockout. Iba talaga ang puso ng isang mandirigmang Pinoy pagdating sa ganitong sports. Dahil ko naman sa ganito talaga. Kasi Bisaya kasi ako kaya maraming sa akin kasi magsalita ganun. Kaya matigas na kasi ako magsalita Mas maganda kasi yung maingay para maano sa mga tao talaga at saka puputok talaga. At saka yung ingay ko talaga. At may kasi din ako yung kaya ako nag-ingay kasi alam ko sa sarili ko na pinaghirapan ko talaga sa training, sa ensayo. Pag ganun talaga malakas yung loob mo kasi nakapaghanda ka sa darating na laban o kung ano mang mangyayari. Kaya ayun, kaya bigay todo ako, kaya ganito na talaga ako magsalita. Kasi hindi ko na hinahayaan yung mga pagkakataon at saka panahon sa mag-ensayo, sa training. Kaya nung dati nagiging champion ako at saka nawala yung belt ko, kaya hindi kasi ako nagsanay masyado nun kasi napaisip ako na na isang champion ako wala na makatalo sa akin, kaya hindi ako masyadong nag-ensayo talaga. Parang pwede naman magtahimik tayo pero parang hindi kasi inciting parang sa akin din kasi pag hindi ako mag-ingay parang hindi ako sa sarili ko kasi pag nagsasabi ako ng mga sinasabi ko, ako mapagtulog ko, sabi ko, kailangan ko talaga ito paghandaan kasi narinig sa buong mundo yung mga pinagsasabi ko ayaw ko mapapahiya ako kaya yun, pinaano ko talaga na kung ganun talaga ako, baka sa akin na lang yun kasi para maano ako sa sarili ko na magpursige talaga kasi maraming nakarinig na mga na para maano yung sarili ko na na kailangan ko maghirap talaga sa ensayo kasi marami akong binitawan na salita na baka mapahiya ako sa pagdating ng panahon. Maraming salamat po at natapos mo ang video natin ngayon mga idol. Huwag mo sanang kalimutan mag-like, subscribe at pag-hit ng bell button para updated ka sa tuwing mag-upload ako ng bagong video. Maraming salamat po at God bless.